Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Jungle Book. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa pananalita ni Panther Bear tungkol sa mga kwento ng gubat, at isa sa pinakatanyag ay ang kwento ng batang tao na si Mowgli. Makikita natin si Mowgli na tumatakbo kasama ang kanyang mga kapatid na lobo habang hinahabol din siya ni Bear. Umaakyat si Mowgli sa mga puno at tumatakbo ng mas mabilis upang manalo, ngunit biglang nabali ang sanga at nahulog siya. Sumunod ding bumagsak si Bear. Naglakad sila sa itaas ng mga puno at ipinaliwanag ni Bear kung paano siya magiging mabuting lobo. Ngunit sagot ni Mowgli, kung hindi nabali ang sanga ng puno, madali sana siyang nanalo. Sinabi ni Bear na alam niyang hindi siya ipinanganak na lobo, ngunit dapat niyang subukan na maging katulad nila. Nagpatuloy ang pagsasalaysay sa tinig ni Ger, na ikinwento kung paano niya natagpuan si Mowgli at ipinagkatiwala sa kawan ng mga lobo upang protektahan siya. Si Ayla ang pinuno ng kawan ng mga lobo na nagpahintulot kay Mowgli na manatili sa kanila sa loob ng maraming taon. Pinalaki si Mowgli ng lobong si Urksa na tanging itinuring niyang ina. Makikita si Mowgli na nakaupo kasama si Urksa na nagtanong tungkol sa kanyang progreso sa araw na iyon. Malungkot na sagot ni Mowgli, muli raw siyang nahuli. Sinabi ni Urksa na huwag siyang mag-alala, darating din ang araw na matututo siya. Samantala, tinuturuan ni Ayla ang iba pang mga lobo ng mga alituntunin, kailangan nilang magkaisa, dahil ang lakas ng kawan ay ang lobo, at ang lakas ng lobo ay ang kawan. Pagkatapos ay nagsigawan sila ng sabay, kasama si Mowgli. Makalipas ang ilang panahon, naranasan ng gubat ang napakatinding taginit. Natuyo ang mga ilog at puno dahil sa matinding init, at iyon ang pinakatuyong panahon na naaalala ng lahat. Nagpasya ang lahat ng hayop sa gubat na magtipon sa Peace Rock upang magdaos ng tigil putukan at makainom ng tubig. Dumating ang lahat ng hayop doon at uminom. Paalala ni Urksa kay Mowgli, huwag mangaso, maglaro lang at uminom ng tubig. Idinagdag pa niya na hindi pa nakikita ng lahat ng hayop si Mowgli kaya't dapat siyang mag-ingat. Nakita si Mowgli ng ibang hayop at pinag-usapan siya. Gumamit si Mowgli ng balat ng prutas bilang sisidlan ng tubig na ikinakaiba ng tingin ng iba. Sinabihan siya ni Ayla na huwag gumamit ng mga trick ng tao sa harap ng ibang hayop. Dagdag pa niya, tumindig ka. Balang araw, magiging mahusay kang lobo. Pagkatapos, narinig ang ingay ng mga uwak na hudyat ng pagdating ng kinatatakutang tigre na si Shere Khan. Natakot ang lahat at sinabi ni Ayla kay Mowgli na magtago sa likod niya at huwag lumabas. Dumating si Shere Khan at naramdaman ang presensya ni Mowgli. Sinabi niya na bawal ang tao sa gubat at ang pagtatago sa kanya ay laban sa mga batas ng kagubatan. Sumagot si Urksa, ano ba ang alam mo tungkol sa batas? Nangangaso ka para sa sariling kasiyahan, pumapatay para sa kapangyarihan. Anak ko si Mowgli, kaya bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Paalala naman ni Ayla kay Shere Khan na nasa panahon sila ng tigil putukan at hindi siya nararapat na maghasik ng banta. Ngunit binalaan sila ni Shere Khan na kapag muling bumalik ang ilog, babalikan niya si Mowgli. Umuulan at nag-usap ang kawan tungkol sa panganib. Sinabi ng ilan na hindi naligtas ang gubat para kay Mowgli at dapat na siyang umalis dahil hindi nila kayang lumaban kay Shere Khan. Narinig ito ni Mowgli habang kasama ang mga kuting ng lobo at nagpas siyang umalis na lamang upang walang masaktan dahil sa kanya. Nagpaalam siya kay Urksa ngunit dumating si Bear at sinabing siya ang nagdala kay Mowgli noon at siya rin ang magbabalik sa kanya kung saan siya nababagay. Mariing tutol si Urksa at sinabing anak niya si Mowgli, ngunit sinabi ni Ayla na ang pamumuhay kasama ang mga tao ang tanging kaligtasan niya. Dinala ni Panther Bear si Mowgli. Habang naglalakad, sinabi ni Mowgli na maaari siyang manirahan kasama ang mga rhino at pagong, ngunit sagot ni Bear, dadalhin niya ito sa nayon ng mga tao. Ipinaalala ni Mowgli ang sinabi niya dati tungkol sa panganib ng tao. Habang naglalakad, nakasalubong nila ang mga elepante at sinabi ni Bear kay Mowgli na yumuko bilang paggalang, dahil ang mga elepante ang lumikha ng gubat. Sa kanilang pagdaan sa kawan ng mga kalabaw, napansin ni Bear ang presensya ni Shere Khan at inutusan si Mowgli na tumakbo patungo sa bangin. Hindi siya agad nakinig at umatake si Shere Khan. Tumakbo ng mabilis si Mowgli habang pinigilan ni Bear ang tigre, ngunit mas malakas si Shere Khan. Nang habulin ng tigre si Mowgli, nadapa ito at natabunan ng mga kalabaw. Nakaligtas si Mowgli nang tumalon sa likod ng isang kalabaw at tumakas. Galit na umatungal si Shere Khan. Samantala, naglalaro si Urksa kasama ang kanyang mga kuting nang bumalik si Shere Khan sa Peace Rock.
Sinabi ni Ayla na umalis na si Mowgli at kasama na ngayon ng mga tao, kaya't may kapayapaan sila. Ngunit umatake si Shere Khan at itinapon si Ayla mula sa bangin. Inangkin niya ang kapangyarihan sa mga lobo at iba pang hayop at nagpa siyang tumira sa mga burol habang hinihintay ang pagbabalik ni Mowgli. Samantala, natutulog si Mowgli sa likod ng kalabaw at nagising nang makita ang agos ng tubig mula sa bundok. Tumalon siya sa ilog at kumapit sa isang sanga upang hindi malunod, hanggang sa makarating siya sa kabilang bahagi ng gubat. Pumasok siya sa madilim na bahagi ng gubat at tinawag si Bear. Nakakita siya ng balat ng malaking ahas, pagkatapos ay ilang bunga sa puno. Umakyat siya upang kumuha ng mga ito at nagsimulang kumain. Ngunit bigla itong inagaw ng ilang hayop at tumakbo. Hinabol niya sila at napadpad sa lugar ng isang dambuhalang ahas. Nakilala niya si Kaa, ang python. Sinabi ni Kaa na huwag siyang matakot at ginamit ang kanyang hipnotikong boses at mata upang mapasunod si Mowgli. Ikinwento ni Kaa kung paano siya napunta sa gubat nang siya ay bata pa. Nakatagpo ang kanyang ama ng isang kuweba sa gubat at ipinagtanggol siya laban kay Shere Khan gamit ang apoy. Nilabanan ng kanyang ama si Shere Khan at nasunog ang kaliwang mata ng tigre, ngunit napatay siya ni Shere Khan. Doon nakilala ni Mowgli si Panther Bear. Binalot ni Kaa si Mowgli at sinabing kakainin niya ito upang mapanatili itong ligtas. Nang ibuka niya ang kanyang bibig upang lamunin si Mowgli, inatake siya ng isang hayop at napakawalan si Mowgli. Nagising si Mowgli at sumigaw nang makita ang oso na si Bolo. Pinakalma siya ng oso at ipinakilala ang kanyang pangalan. Tinanong ni Mowgli kung nasaan siya, at sagot ni Bolo, nasa kuweba niya siya at iniligtas niya ang kanyang buhay, kaya kailangan niya itong bayaran. Lumabas sila sa kuweba at hindi agad naunawaan ni Mowgli ang ibig niyang sabihin. Dinala siya ni Bolo sa isang pulot-pukyutan sa isang bangin at inutusan siyang umakyat upang kunin ito. Tumanggi si Mowgli, ngunit ipinaliwanag ni Bolo na kailangan niya ito para sa pagtulog sa taglamig. Sumang-ayon si Mowgli at gumawa ng lubad mula sa mga sanga ng puno upang umakyat sa bangin. Inatake siya ng mga bubuyog, ngunit binigyan siya ng lakas ng loob ni Bolo at sinabing magaling ang ginagawa niya. Nabali ni Mowgli ang ilang pulot-pukyutan, ngunit habang ginagawa iyon ay nakagat siya ng ilang bubuyog. Bumaba si Mowgli at sinabi kay Bolo ang nangyari. Sinabihan siya ni Bolo na ipahid ang pulot sa kanyang katawan at pagkatapos ay dilaan ito. Naging maayos ang pakiramdam niya at, dahil dito, naging mapagpasalamat si Mowgli. Tinanggap siya ni Bolo bilang alaga at nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sinabi ni Bolo, kailangan kong mangolekta ng maraming pulot sa susunod na mga araw at gusto kong tulungan mo ako. Sagot ni Mowgli, kailangan kong pumunta sa nayon ng mga tao upang makatakas mula sa tigre. Ipinakita ni Bolo na malapit lamang ang nayon at maaari siyang pumunta roon kung kailan niya gustuhin. Nagtanong si Mowgli kung doon ba talaga siya nababagay. Sagot ni Bolo, paano ko malalaman iyan? Sinabi ni Mowgli na wala siyang naaalala kundi ang mga lobo. Ikinwento rin niya si Bear at sinabing kaibigan niya ito, ngunit hindi niya alam kung nasaan siya. Umupo silang dalawa sa isang bangin at nagpasya si Mowgli na manatili kay Bolo, na nagturo sa kanya ng mga simpleng paraan ng pamumuhay sa gubat. Samantala, sa kabilang panig ng gubat, nakikipaglaro si Shere Khan sa mga anak ni Raksha. Nagtanong siya kung bakit niya ito ginagawa. Sagot ni Shere Khan, wala na si Mowgli ngunit gusto ko pa rin siyang patayin. Kinabukasan, naghanda sina Mowgli at Bolo para muling mangolekta ng pulot. Binalot ni Mowgli ang sarili ng dahon ng saging, umakyat sa bangin at bumunot ng ilang pukyutan. Pagkatapos nito, naglakad-lakad sila sa kagubatan at nag-enjoy sa kanilang pagkakaibigan. Habang sila'y nasa lawa, dumating si Bear. Nang makita siya, agad na tumakbo si Mowgli at niyakap siya. Ikinwento niya kung paano siya napunta roon at kung paanong iniligtas siya ni Bolo mula sa sawa. Pumasok silang tatlo sa kuweba at ikinwento ni Mowgli kay Bear ang tungkol sa pulot. Nagalit si Bear at sinabing, Mowgli, kailangan nating umalis at wala kang pagpipilian. Sumabat si Bolo at sinabi, bukas na tayo aalis, huli na ngayon. Nang dumating ang gabi, narinig ni Mowgli ang mga elepanteng tila nagigipit. Lumabas siya ng kuweba at nakita nilang tatlo na may batang elepante na nahulog sa hukay. Ginamit niya ang lubad at hinayla ito palabas. Napangiti sina Bolo at Bear sa ginawa ni Mowgli. Habang naglalakad, sinabi ni Bolo na huwag hayaan si Mowgli na umalis. Ngunit iginiit ni Bear na nasa panganib ang kanyang buhay dahil nais siyang patayin ni Shere Khan. Sagot ni Bolo, ibalik siya sa kawan ng mga lobo at ililigtas siya ng pinuno nilang si Akela.
Ngunit sinabi ni Bear na pinatay na ni Shere Khan si Akela at hindi ito titigil hanggat hindi niya nahuhuli ang bata. Lumapit si Bagheera kay Baloo at nagmakaawa ng tulong, dahil si Baloo lamang ang pinakikinggan ni Mowgli. Napilitang sumang-ayon si Baloo at sinabi kay Mowgli, hindi na tayo magkaibigan, kailangan mong umalis dito. Nasaktan si Mowgli at tumakbo paakyat sa puno. Nilapitan siya ng isang unggoy at, dahil galit, sinabihan niya itong lumayo. Ngunit biglang dumating ang isang grupo ng mga unggoy at dinala siya. Sinundan siya ni Bear at Baloo hanggang sa isang malaking templo kung saan nakilala niya ang hari ng mga unggoy. Sinabi ng hari, kunin mo ang pulang bulaklak, apoy, at ibigay mo sa akin kung nais mong manatili sa gubat. Pinilit ni Bagheera at Baloo na umakyat sa bangin, ngunit napansin sila ng mga unggoy. Sinenyasan ni Bagheera si Mowgli na tumakbo habang dinidistract ni Baloo ang iba. Naharap si Mowgli ng pinuno ng mga unggoy at sinabi nitong wala nang makapagliligtas sa kanya. Sagot ni Mowgli, pupunta ako kay Akela. Ngunit sinagot siya ng pinuno na pinatay na ni Shere Khan si Akela. Hindi siya naniwala at tumakbo, tumalon mula sa templo papunta sa puno, na naging sanhi ng pagbagsak ng istruktura. Doon lamang niya natuklasan ang katotohanan. Nalaman ni Mowgli na matagal nang alam ni Bear at Baloo ang tungkol sa kamatayan ni Akela at hindi sinabi sa kanya. Galit siyang tumakbo papunta sa nayon ng tao. Doon, nakakita siya ng isang lalaking may hawak na sulo. Agad niya itong kinuha, at bumalik sa gubat dala ang pulang bulaklak, ang apoy. Habang siya'y tumatakbo, nagulat ang mga hayop sa kanyang dala. May ilang nagbagsakan na baga sa gubat at nagsimulang magliyab. Nakaramdam ng kaguluhan ng kawan ng mga lobo at pinamunuan ni Raksha ang lahat ng hayop papunta sa ilog. Dumating doon si Mowgli dala ang pulang bulaklak. Sinabi niya kay Shere Khan na hindi siya natatakot. Ngunit sinabi ni Shere Khan na ngayon ay natatakot na ang lahat sa ibang bagay, ang apoy na dala niya. Sinubukan ni Shere Khan na ibaling ang lahat laban kay Mowgli, sinasabing ang tao ang nagdala ng kapahamakan sa gubat. Hinihikayat niya itong lumaban katulad ng kanyang ama at ipakita kung sino siya talaga. Ngunit itinapon ni Mowgli ang pulang bulaklak matapos makita sina Bear at Baloo. Sinabi niya, dito ako nabibilang, ito ang aking tahanan. Sinubukan siyang bihagan ni Shere Khan ngunit tumulong sina Bear, Baloo at Raksha kasama ang ibang hayop. Naging matindi ang labanan. Sinabi ni Bear kay Mowgli na lumaban bilang lobo, hindi bilang tao. Tumakbo siya sa gubat at inihanda ang bitag para kay Shere Khan. Sa huli, nahulog si Shere Khan sa apoy at nilamon ng apoy ang kanyang katawan. Pagkatapos ng labanan, nagbigay galang si Mowgli sa mga elepante at tumulong sa kanila. Ginamit ng mga elepante ang kanilang lakas upang ilihis ang tubig ng ilog at apulahin ang apoy. Nakita siyang masaya kasama ang kanyang mga kapatid na lobo, at muling nagkaisa kay Raksha. Si Baloo ngayon ay naninirahan malapit kina Mowgli, Bear at iba pang hayop. Sinabi niya, baka masanay na ako rito. Dito na nagtatapos ang pelikula, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.